Hindi ako yon, pangako ko sa'yo. Maayos tayo at tayo ay. Kamangha-mangha. Halika, kailangan nating isauli ang telepono. Mahal kita. Agam lo sa listahan, pero hindi kasama si Agam sa listahan. Pero hindi lang basta hindi kasama si Agam sa listahan. Ito ay si Agam lang na hindi kasama sa listahan. Yung tinawag ko si Mahal para bigyan ako ng halik bago siya umalis. Yun na ang huling halik. Sinabi ko sa asawa ko na gusto kong buksan ang center. At tiningnan niya lang ako, sabi niya, Jen, sa tingin ko, ito ang dahilan kung bakit meron tayong bahay. Sabi niya, kailangan nila ng therapy. Sabi ko, magkakaroon tayo ng therapy, may spa at masarap na pagkain. Binibibay natin lahat sa kanila. Ayon kay Direktor Zach Zorba Brashen, ayaw niyang gumawa ng isa pang pelikula ukol sa lahat ng nawala noong ika-7 ng Oktubre, kundi tungkol sa mga nabuo mula sa guho. Kasama na natin siya ngayon, Zach. Sabi mo, hindi mo na ikukwento ulit ang pag-atake dahil nakita na natin yon. Alam na namin yan. Pwede mo bang ikwento pa ng kaunti tungkol sa 7 pamilya sa pelikula? At ano ang napansin mong hindi pa naibahagi tungkol sa kanila? Salamat sa pag-imbito sa akin. Matagal na ako nagtatrabaho sa Moral Edge kasama si Michael Gerbetz, ang nagtatag at namamahala ng ilang news site para sa Israel. Interesado siyang gumawa ng isang bagay tungkol sa mga bihag. Kaya naisip naming pag-usapan ang mga pamilya. Bilang isang taong personal na nakaranas ng pagkawala, hindi dahil sa karahasan, kundi dahil sa sakit sa aming pamilya. Alam ko kung anong pakiramdam isang buwan pagkatapos mangyari ang mga ganitong bagay na minsan nakakalimutan natin ang pagkawala ng mga kaibigan. Pero gusto kong bigyan pansin ang pamilya. Sa tingin ko, ito ay patunay ng espiritu ng mga Israeli at Hudyo kung paano kaya natin gawing makabuluhan at makaapekto sa susunod na henerasyon ang mga sandaling ito. Kaya ikwento mo pa sa amin ng kaunti tungkol sa 7 iba't ibang pamilya at kung paano mo sila natagpuan, kung paano ka nakipag-ugnayan sa kanila, at kung bakit mo piniling ibahagi ang mga kwento nila. Nagsimimula ito kay Jen Early na ipinakita mo sa unang clip na paulit-ulit na nagsabi ng mahal kita. Ikinuwento niya ang karanasan niya sa isa sa mga podcast na in-host namin. Pagkatapos, naging host na rin siya pero talagang nagtayo siya ng isang tahanan na dapat sana ay paupahang ari-arian at ginawa niya itong isang kamanghamanghang pasilidad na tinawag na Beit Ben Binyamin sa Tzfat sa Hilagang Israel. At iyon ay talagang idinisenyo para magbigay ng libreng therapy. Alam mo, Rosahe, ano man ang kailangan ng mga pamilyang ito, kung nakaligtas sila sa Nova o nawala ng anak sa digmaan para magpagaling mula sa kanya. Ipinakilala kami kay Alon Masika na tumulong sa amin ng asawa ko gumawa na aming mga sing-sing sa kasal. Nagdo-donate siya ng mga sing-sing sa kasal o mga engagement ring bilang pag-alala sa anak niyang kinuha sa Nova Festival. At mula doon, mas marami pang mga pamilya ang lumitaw. Maging mula kina Michael o Jen. Sila ang parang tagapagpasimula. Sa tingin ko, kwento ko ang naging pundasyon para maayos mo isagawa mga panayam at masabing nakaka-relate ako sa iyo. Pero ngayon, gusto namin ibahagi ito sa buong mundo para matulungan at masuportahan ang ginagawa ninyo. Para mapanatili ang inyong, ang sakripisyo ng iyong pamilya ay manatiling buhay. Ano sa tingin mo ang mga pinaka-natatanging sandali sa pelikula? Ipinakita mo na ang eksena kung saan huling nag-usap si Jen at ang anak niyang si Benjamin, na talaga namang makapangyarihan. Isa pang ina, si Naomi Weiser, na lumilitaw siya, lalo na sa Amerikanong audience, bilang isang uri ng kilala natin siya. Pati ang tita ko ay nagsabi parang kilala ko siya. Pati ang asawa ko na isang Israeli, sinabi niya parang kilala niya si Naomi Weiser. At sa tingin ko, pinag-uusapan nito, alam mo, ikaw, habang nakatuon kami sa muling pagkatayo, gusto ko makakonekta ang lahat sa mga pamilyang ito na iba't iba rin. At ang talagang hindi ko alam, natutunan ko na kahit may sakit, hindi sila lumalabas dito dahil sa galit. Alam mo, lumalabas sila dito bilang alam ko na gusto ng anak kong lalaki o mga anak kong babae na magamit namin ang energyang ito sa positibong paraan. Alam mo, sa kabila ng lahat ng pagkawala na ito. At bawat isa sa kanila, pinag-uusapan nila ang pagkakaisa ng mga Hudyo, pagkakaisa ng mga Israeli, hindi tungkol sa paghihigante. Alam mo, karahasan o kung ano pa man. Ganon. At para sa akin, kamangga-mangga talaga yon. Sana mas marami pang ganung mensahe ang may pahayag. Tama. Gusto kitang pasalamatan, Zach, sa pagsama sa amin at umaasa akong mapapanood ko rin ang pelikula mismo. Sigurado akong nakakabighani ito at tunay na mahalagang patunay ng katatagan ng mga tao sa Israel. Salamat at para lang sa lahat, para lang malaman na lahat, libre itong mapapanood sa justtellmeyourlive.com. Paki-share at panoorin ninyo.